Ayan po mga kabida, isa hong magandang oras po siya lahat at welcome po sa aking channel. Nako, eto maganda hong pag-usapan at reaksyonan po mga kabida. Bukod ho dito sa apat na mga dating miyembro po ng Brave 18 na bumaliktad na, nag-recant ng kanila hong mga naunang salaysay po laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez mga kabida. Bumaliktad na rin ito hong si Orly Gutesa po yung una hong testigo po ni Senador Dante Marcoleta sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing na nag-deliver daw siya ng pera, hindi lang po simpleng pera malitang pera po sa bahay mismo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Bigla hong lumitaw mga kabida ito hong video na inilabas po ng GMA News kung saan po ay nagpagawa po ng panibagong affidavit ito hong si Gutesa. At nagsalita din sa pamamagitan po ng video kung saan po ay nirecant po niya yung kanyang nauna ho niyang mga salaysay against Romualdez. Ang rason mga kabida, pinangakuhan daw siya ni dating Congressman Mike Defensor at Senador Dante Marcoleta ng pera at scholarship daw para ho sa kanyang anak, para lang po magsalita laban ho kay Romualdez. Pakinggan ho natin ito hong report mula mismo sa GMA News mga kabida. Mr. President. Unang lumabas sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, nag-aatid siya ng male-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Dante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Gutesa na inilapit daw ng kaibigan si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Gutesa ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Gutesa ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na pinipe ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulang kanalisyon na rin Marcoleta ang basahin ng ginawa ni Mark na pinapit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Marcoleta na pinapit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News si Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Gutesa noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik nga Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Gutesa pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Gutesa kaya di siya makontak. Sa kwento ni Gutesa sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi niya, pari, 150 million lang, masaya na tayo. At ang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Zaldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na, basahin mo lang ang mga basahin mo lang yan at mababayaran na naman. Ako ay pilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang para, kung ito ang para makatulong ako, magawa ko dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-practice na ka sa educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing,
Kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Ulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Benson. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na sisisi. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Guteza, nag-recant na rin ang 3 niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ng Ombudsman ng reaksyon pati na kung anong epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Guteza bago sila makapagbibigay ng komento. Rocky Pulido, Nakatutok, 24 oras. Ayun. Anong masasabi ho ninyo, mga kabida? Yung biglaang pagbaliktad po ni Orly Gutesa, matapos pong nawala, parang bula, ito hong si Gutesa, mga kabida. Okay? Now, dito ko sa pagbaliktad po ni Gutesa, mga kabida, meron po akong napansin sa ipinakitang video po ng GMA News kung saan po ay nagsalita ito hong si Gutesa, tila binabasa po niya yung kanyang affidavit. Alright? Diba? Napansin ho ninyo? Okay? Now, ito lang po yung sa akin, kung kabisado mo yung buong kwento, mga kabida, yung buong katotohanan, para sa akin, hindi na po kailangan magbasa ka pa sa affidavit mo. Hindi na kailangan basahin mo yung affidavit mo. Kasi kabisado mo yung kwento Okay? Pero sa video na ipinakita, the way nagsalita ito hong si Gutesa, parang hindi ho niya kabisado yung kanyang sasabihin po. Kasi binasa po niya Alright? Ewan ko yun yung observation ko po, mga kabida. At saka pangalawa, matapos pong nawala, parang bula, ito hong si Gutesa, Kasi hinahanap po ito Okay, after na tumistigo po ito sa Senate Blue Ribbon Committee, hinahanap po ito ni na Congressman Mike Defensor at ito hong si Senador Dante Marcoleta. In fact, meron ngang ulat mga kabida na kinidnap daw. Ito hong si Gutesa na mga armadong grupo, mga kabida, po. At hindi po nila alam yung location po ni Gutesa, during that time. Okay? So, thinking na umalis at lumayo itong si Gutesa, mga kabida. So, napabayaan po. Okay? Pero yung kanyang affidavit still stands, mga kabida. Ginamit po ng Ombudsman, isa ho sa mga ebidensya laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Okay? Mga kabida. Ngayon, depende na po yan sa Ombudsman, kung ano po ang magiging hakbang po na gagawin po nila dito, mga kabida. Sabi po sa report, aantayin pa raw nila, mga kabida, na makakuha po ng kopya ng kanyang affidavit, yung bagong affidavit po ni Gutesa, mga kabida. Kung ang plano ho ng Ombudsman laban ho dito sa 3 mga dating ex-miyembro ng Brave 18 na bumaliktad din, mga kabida, na isama doon ho sa mga respondents. Okay? Kasama ho itong si Zaldico at saka dating House Speaker Martin Romualdez sa plunder charge, mga kabida. Posibleng, ito din yung gagawin po ng Ombudsman, dito ho kay Gutesa. Okay? Kasi maalala ho ninyo, sinabi po ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, na kung hindi man lang tumistigo itong mga ginawa po nilang testigo against Romualdez, better, gagawin na lang po itong respondents. Alright? Respondents sa kasong plunder, mga kabida. Kung sakali man po,
magkaroon po ng probable cause ito hong ombudsman against Romualdez and Zaldico, ano, mga kabida. Kasi participants din yun eh. Itong mga ito, ano, mga kabida, participants din sila doon ho sa money delivery scheme. Okay? Mantakin nyo, millions of pesos yung pinag-usapan ho natin doon, ano, mga kabida. Diba? So, posibleng, yun din yung gagawin po ng ombudsman dito ho kay Gutesa, no, mga kabida. Pero, eto lang yung tanong ko po, ano, sa inyo. Naniniwala ho ba kayo na yung pagbaliktad po ni Gutesa ay kusang loob po niya yun, ano, mga kabida? Okay? Na talagang pinanindigan po niya na yung nauna ho niyang salaysay, ano, okay, against Romualdez, ay pinilit lang po siya noon, okay? At pinangakuhan lang daw, ano, ng pera at scholarship. Ano, ang babaw po, ano. Well, depende na po yan, again, ha, ng ombudsman kung paano ho nila i-handle po ito, ano po. Okay? Kung sa kanilang tingin, hindi ho magamit si Gutesa, ano, mga kabida. Okay? Sa kanilang prosecution against Romualdez, posible hong gagawin po itong respondent. Okay? Na isasama po makabida sa kasong plunder na posibleng isasampa against Romualdez and Zaldico, ano, makabida. Mas mabibigat po yung kakarapin po ni Gutesa, ano, makabida. Kasi plunder yan eh. Okay, kung sakali man po, magkaroon po ng probable cause ang Office of the Ombudsman, sigurado po tayo na maisasampa yung kaso po, ano, dyan po sa Sandigan Bayan. And once ito po ay maisasampa po sa Sandigan Bayan, mga kabida, malamang, maglabas ito ng arrest warrant, ano? Diba? So, pag once na maglabas na ito ng arrest warrant, sigurado po tayo na makukulong po. Alam natin na ang plunder ay non-bailable offense. Alright? Kahit po, may pera itong si Gutesa, mga kabida, hindi ho ito makapagpiyansa. Dahil non-bailable offense po itong plunder. Unless, kung ang kasong isasampa po makabida ng ombudsman, mahina, okay, baka naman po, pagbigyan ito ng korte na makapagpiyansa, yun, kung mahina ang kaso. Pero kung malakas, abutin po siya ng ilang taon po, ano, makabida. Ito hong si Gutesa, ano po. So, what do you think? Anong tingin ho ninyo, mga kabida, dito ho sa biglaang pagbaliktad po ni Gutesa? Kasabay dito ho, okay, ng pagbaliktad ng 4 na mga dating Brave 18 members, ano? Okay, sa nauna ho nilang mga salaysay. Naniniwala ho ba kayo na pinilit lang talaga itong mga ito para lang po magsalita against Romualdez, mga kabida, no? Okay? O tinatakot po itong 5, ano? Including Gutesa, mga kabida, para lang po bumaliktad at mag-recant doon ho sa kanila hong mga naunang salaysay. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.